Pag-usapan naman po natin yung tamang pangangalaga sa ating colon para makaiwas sa mga sakit gaya ng cancer. Makakapanayan po natin ang Philippine and American Board Certified Gastroenterologist. Ano po ba talaga itong colon cancer? Ito po yung ating malalaman sa ating mga kausap ngayong umaga. Good morning po. Good morning po. Ako po si Dr. June Ruiz. Nagpapasalamat ako sa pag-imbita niyo sa akin dito sa Rise and Shine Pilipinas para ma-discuss po natin yung colon cancer. Maraming salamat po. Alright, Good Doc morning. June, gusto po namin malaman kasi we understand there's what we call colon cancer. Ano po ba ito at paano po ito naiiba dito sa tinatawag natin ng colorectal cancer? Parang medyo magkahawig kasi sila. Okay, para lang maintindihan ng mga nanonood po sa atin, yung colon po, ito yung tinatawag natin na large intestine or malaking bituka. Tapos yung rectum, siya yung pinakadulo na portion ng digestive tract natin, na yung sistemang pang-digestion. So pag sinabi ho natin ng colorectal, ibig sabihin po, kasama po yung colon na malaking bituka, tsaka yung pinakadulo na parte ng digestive tract natin na rectum bago po lumabas sa butas ng puwet, which is the anus. Pag colon po, doon lang po sa colon, but for discussion purposes, kami mga doktor, pag sinabi namin colorectal tsaka colon, medyo interchangeable siya para sa mga pasyente, para mas madali maintindihan. Doc June, ano po kaya yung mga karaniwang causes nito o sanhi ng colon cancer? May kinalaman po ba ito sa ating lifestyle? Totoo po yun. Ang colon cancer po is a combination yung causes niya from genetics, yung namamana natin sa mga magulang, at the same time sa lifestyle, environmental. So, hindi lang po genetics, hindi lang po environmental, kundi combination po yung nagdi-determine kung magkakaroon po ng colon cancer yung isang tao. Tapos yung colon cancer po, nagsisimula po yun sa mga butlig na tawag natin na polyps. Okay. Well, in all aspects naman, Doc, pagdating sa ating panlabas, no, may mga sintomas tayo makikita. Ano po ba yung mga dapat nating bantayan? Paano po namin malalaman kung kailangan na po namin magpatingin, Doc? Okay. Yung sa colon cancer kasi, kung maaga pa yung colon cancer, pwede walang simptomas. So, pwedeng okay yung nararamdaman ng isang pasyente, pero nagsisimula na pala yung colon cancer. Pag nagkakaroon ng simptomas, ang binabantayan ho natin, tawag unang-una rectal bleeding, nagdudugo sa puwet, di ba? Pag dudumi ka, may nakita kang dugo. Isang symptom yon ng colorectal cancer. Number 2, nag-iba yung style ng pagdumi natin. Tawag natin doon in change in bowel habits. Let's say, araw-araw ho tayo pumupunta ng banyo para magdumi. Tapos bigla na lang, isang beses na lang sa isang linggo. So tawag natin change in bowel movements. Yon. Yung mga ibang simptomas tulad ng sumasakit yung tiyan, pwede yung maging simptomas ng colon cancer. Tapos pumapayat ho tayo, pero hindi naman tayo nagpapapayat. So tawag natin doon unintentional weight loss. Kung nagpa-blood test po tayo, anemic po tayo, o kaya hindi lang just maganda yung pakiramdam natin, pwede rin namang mag-present na yung bigla-bigla na lang nagkaroon ka ng blockage or bara sa bituka, pwedeng colon cancer yon. So maraming simptomas, pero ang importante po is pwede hong walang simptomas pag maaga pa yung colon cancer. Doc, I wanna know lang din po, no? Kasi uso rin po ngayon sa mga wellness center yung colon cleansing. Marami po akong naririnig na ganyan. Ano po masasabi nyo dito? Gaano po ito ka-effective to prevent colon cancer? Okay, magandang tanong 'yan. Actually wala pong hindi ho namin nire-recommend yung colon cleansing kasi parang in a way, pag colon cleansing parang gusto natin ilabas yung dumi natin, 'di ba? Parang supposedly lalabas yung toxins. Pero pwede naman natin magawa 'yan sa tamang pagkain, healthy lifestyle na hindi pa tayo gagastos. At the same time, baka yung mga colon cleansing na ginagawa, minsan na nagpapasok ko sila ng yung mga enemas na mga tubo na pinapasok ko sa
puwet na pwede pa magkaroon ng complications like pwede mabutas yung puwet. So kami po, hindi ho kami nagre-recommend yung mga enemas and colon cleansing kasi there is a better way and a more natural way to clean your colon. Maganda pong may insight yan, Doc. Additional to this, meron pa po bang, paano po ba natin maiiwasan itong colon cancer in a natural way? Okay, Meron po bang simpleng steps, pagkain, ano po yung mga dapat natin gawin? Okay, siguro ang maganda ho natin pag-usapan is sino bang nagkakaroon ng colon cancer, di ba? Ano yung mga risk factors for colon cancer? Dinidivide ho natin yan based on tawag natin non-modifiable risk factors tsaka modifiable risk factors. Pag sinabi natin non-modifiable, hindi mo na mababago yung factor na yon. So examples nito, number 1, age. Pag umabot na ho kayo ng 50 years old, golden boy na kayo or golden girl, tumataas yung risk for colon cancer. Pero hindi naman na, lalo na ngayon, may nagkakaroon na rin ng colon cancer before 50 years old. But 90% of patients na nagkaka-colon cancer are 50 years old and above. Number 2, family history of colon cancer. Pag yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo ay nagkaroon ng colon cancer, you are double the risk to have colon cancer. Number 3, kung ikaw mismo nagkaroon na ng colon cancer or polyps, high risk ka na rin to have colon cancer in the future. So ito yung mga non-modifiable. So punta naman tayo sa modifiable. Ito yung lifestyle related. Number 1, ano yung mga risk factors? Unang-una, smoking can increase your risk for colon cancer. Number 2, alcohol abuse could also increase your risk for colon cancer. Number 3, hindi ho tama na pagkain yung kinakain natin. Prahilig tayo ng processed food, fatty foods, wala masyadong fiber sa pagkain natin. That could also increase your risk for colon cancer. Yung mga hindi po nag-i-exercise, pag matabaho tayo, if we're obese, and hindi ho tayo nag-i-exercise with a sedentary lifestyle, these are all risk factors for colon cancer. So, based sa discussion natin, pwede ho natin mabawasan yung risk ng colon cancer sa mga sarili natin if we have a healthy lifestyle. Doc, pauli na lamang po, gaano po kahalaga itong regular na screening? Kailan po ba dapat magsimula magpa-check? Thank you very much for that question. So, ang guidelines po ngayon dito sa Pilipinas, magpapastart ho tayo ng screening at the age of 50 years old. Whether meron kang symptoms or wala. Remember, di ba sinabi natin kung maaga pa yung colon cancer, pwedeng walang symptoms. So at the age of 50, magpa-start na ho tayo ng screening. And dalawang methods ang pwedeng magawa tong screening. Yung pinakasimple na test is a stool test. Tawag natin dito is FIT, F-I-T, which stands for Fecal Immunochemical Test. Ang hinahanap dito ay naghahanap tayo ng dugo, which is microscopic, hindi nakikita sa mata, dun sa stool natin. Kasi ang colon cancer kasi pwedeng mag-bleed na hindi natin nakikita. So that's the first test. The second test is a colonoscopy, which is a test na gumagamit ho tayo ng instrumento, isang flexible tubo na pinapasok ho natin sa puwet, ini-examine ho natin yung buong bituka, pero tulog po yung patient. Kaya comfortable naman yung patient for a colonoscopy. So ito yung dalawang methods to screen our patients starting the age of 50. Ayan, maraming salamat po Doc June sa mga tips at impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Napakalaga po malaman natin ang colon cancer, paano po ito maiiwasan at tayo po syempre dapat healthy lifestyle. Yes.